Hi guys! Welcome to my vlog. Today, get ready with me to get my nails done dahil may photoshoot tayo by Sunday. And habang nag-get ready with me, sasagutin ko yung mga tanong nyo about my rhinoplasty journey. So, first, papakita ko muna sa inyo yung before and after ng nose ret ko, malamang. So, this is the before and this is the after. Sobrang OA! So, ito yung picture ng after the surgery. Galing to kay Doc, tong picture na to. Yan, tingnan nyo na lang. Tingnan nyo na learn. And yun nga, may mga tanong akong pinrepair dito. Tanong yon na mga nakuha ko nung after kong i-post yung picture ko na girl transformation na to ang daming tanong. Like, wag nang sagutin yan. Charis. Unang-una, mag-moisturizer muna ako. At ang unang katanungan natin, ay, sobrang OA. Bakit ako nagpa-rhinoplasty? Wala kang pake. Charis. Nagpa-rhinoplasty ako kasi nabully ako. Joke lang, hindi. Nagpa-rhinoplasty ako kasi yung mga work na pinag-auditionan ko, screening, ina-applyan ko, it really requires a good physical appearance. Kasi aminin natin o hindi, sobrang arte ng Pilipinas. Sobrang arte ng mga tao dito sa Pilipinas na para bang kailangan perfect lagi yung mga hinahire nila sa trabaho. Grabe yung mga qualifications bago ka makapag-apply sa trabaho na para bang 50 mil lang sahod dyan kada buwan. Pero hindi naman. Yun talaga yung main reason kung bakit ako nagpa-rhinoplasty. Hindi ako nagpa-rhinoplasty dahil sa nabubuli ako. Dahil magpa-rhinoplasty man ako o hindi. Girl, andyan talaga yung mga bullies. And wala na tayong magagawa dyan. Papagod na ako mag-explain. Puro explanation na lang din talaga. So, yun. Ang dami ko ngang trabahong... Ano ba yun? Ang dami kong trabahong ina-applyan, ang dami kong racket, and it really requires a good physical appearance dahil kahit naman sabihin natin na ang mga tao or most of the people here in the Philippines are still focused on your good personality or on good behavior, good attitude, we still cannot deny the truth na una talaga nating tinitingnan. Una nilang tinitingnan is yung physical appearance natin. Ang dami kong ini-screeningan, dami kong pinasahan ng mga like for audition, sa mga set cards, ng mga ano man tawag doon, mga VTR ko. Hindi talaga ako nakakapasa sa kahit ano dyan. And after nun, may mga rackets na ako, ang dami kong rackets, may mga brand ambassadress Kinemer Blue akong napasukan, ganyan, and mas maraming opportunity na dumating sa akin. And that is the main reason bakit ako nagpa-rhinoplasty. Yan lang. Tama na to. Bye. So next ay mag-primer tayo. Nasaan na ba yung primer ko? Next natin na tanong ay ano yung mga hinanda ko bago ko mag-decide mag-rhinoplasty? Girl, syempre, ang una kong hinanda ay yung sarili ko. Dahil hindi basta-basta ang pagpaparhinoplasty. Kailangan mong, ano ba? Kailangan mong iset yung sarili mo, yung isipan mo, yung kalagayan ng katawan mo bago ka magpa-rhinoplasty. Kasi, surgery yun eh. And alam niyo naman, pag surgery, talagang apektado yung katawan mo. So, unang-una, pinrepair ko yung utak ko, yung isipan ko, handa na ba akong magpa-rhinoplasty, handa na bang baguhin tong ilong ng babae na to. Uminom ako ng vitamins na hindi ko naman ginagawa talaga dati. Uminom naman ako ng vitamins, pero hindi naman, alam mo yun, yung sunod-sunod na araw, hindi ako consistent sa pag-inom ng vitamins. Pero before ako rhinoplasty, ayun, si girl, wala na siyang nagawa kundi ang uminom ng mga vitamins, kumain ng healthy. Kasi girl, yun nga, ooperahan ka. Tapos yung katawan mo, hindi maganda.
Pag may nangyaring masama sa'yo, sinong sisihin? Malamang yung doktor. Diba? Hindi ka nagtitink ng right. After kong i-prepare yung sarili ko, syempre, yung pambayad. Hindi naman libre ang rhinoplasty. Hey, so, bakit naman hindi mag-prepare ng pera? Before, syempre, bumili na ako ng mga, gagawa na lang ako ng separate video nun, ng mga kailangan mo before, during, and after the rhinoplasty. Ganun. Kasi ang haba nun, over na tong video na to. At baka hindi nyo na panoorin. Third question, ano yung biggest fear ko bago ako magpa-rhinoplasty? Girl, ang biggest fear ng lahat ay syempre, mamatay ka during the... Ang biggest fear ko is, baka hindi siya bumagay sa akin or pangit yung gawa. Kasi ang dami kong nakikitang ganun na ang pangit ng pagkakagawa, like parang binasta ng mga doktor. Alam mo yung para kumita lang, hindi na nila iniisip yung kakahinatnan nung nose nung pasyente, ganun. Yun yung talagang biggest fear ko. So, yun lang naman ang biggest fear ko, ang maging unsuccessful yung operation. But, thankfully, thank God, dahil maganda yung pagkakahulma ng nose ko. Kasi ako rin naman yung nasunod sa pagpapagawa ng nose ko. Like, di ba yung iba, parang iniiwan na lang nila yung decision dun sa doctor ko, ano yung magiging insurang ng nose, ganyan. Ako kasi sinabi ko talaga kay doc na, Doc, gusto ko yung, ayoko ng natural. Gusto ko, Doc, yung mataas yung bridge ko, tapos, basta plakado. Pero ayoko nung mahaba yung tip. Ayoko yung OA sa haba ng tip. Di ba may ganon? Yung parang talagang ganon. Ayoko ng ganon. Kasi naman, ayoko nga. Guys. Kaya yan, ganun yung kinalabasan niya. So, sabi ko, Doc, ayoko ng OA na tip. Tapos, yung A-lar ko, dun po kayo mag-focus sa A-lar ko. Kasi yung A-lar ko, girl, umaabot siya hanggang dito sa kalahati ng mata ko. Pag nag-i-smile ako. And sobra talagang insecurity ko yun. No? Ngayon, pag nag-i-smile ako, yun na siya. Hanggang dito na lang. Dati kasi hanggang dito yung sa kalahati ng mata ko eh. And, ayun, ang laki talaga nang nabawas sa A-lar ko. So, meron talaga ako ng A-lar trim. Nakalimutan ko palang sabihin sa inyo, guys. Kasi naman, di kayo nagtatanong. Pinagawa ko is silicone rhinoplasty with sexy A-lar trim. Ayan. Alright. Next question. Naramdaman ko ba yung pressure ng society kaya ako ginawa ang pagpaparetoke? Oo, te. Na-pressure talaga ako. Alam mo kung bakit? Dahil sabi ko nga sa inyo, ako ay pumapasok sa kung ano-anong racket. And yun, nakaka-pressure, te, na gusto mong pumasok dun sa work na yun. But, te, ang dami na yung standard pagdating sa face. Na para bang sobrang laki ng TF. Te, ang dami kong gusto kasi sa buhay. Kasi mga gusto ko sa buhay, sobrang aarte pa ng mga requirements, kaya wala akong choice kundi ang rhinoplasty. Tanggap ko naman yung dati kong face. Kaso, ayun nga, sabi ko naman sa inyo na sobrang arte dito sa Pinas na para bang kinakatuwa ko yung mga nangyayaring yan. Yun, na-pressure ang ate mo, girl. Nagpa-rhinoplasty siya kasi mas marami talagang opportunity kapag medyo okay yung face mo at pasado sa standard nila. Kala ko ba usapan dito maging mabuti? Bakit kailangan maging maganda? Alam niyo yung pretty privilege na tinatawag, ganun yung atake ng standard dito sa Pilipinas pag mag-a-apply ka sa mga kung anes-anes. Na para bang, okay, sige, pagbigyan. Adi yun, nagpa-rhinoplasty sina. Yun lang naman kasagutan ko sa pressure na yun, na parang pressure cooker. Next question, masakit ba habang ginagawa ang Alenzis? Hindi siya masakit. Girl, alam mo kung bakit hindi siya masakit? Kasi may anesthesia siya. Parang sobrang strong mo naman yung babaeng walang pakiramdam ang atake kapag walang anesthesia. Wala
malamang lalagyan ka ng anesthesia. So, habang ginagawa ni Doc yung nose seret mo, hindi siya masakit. So, basically, ang masakit ay yung anesthesia. Kasi dito ituturok, dito, madaming part ng nose mo hanggang sa wala na yung pakiramdam na kahit sungal-ngalin ni Doc yan ay hindi ka na masasaktan. Sana ganun din sa love life. Charis. Sobrang sakit ng anesthesia. Sobrang sakit ng anesthesia. Habang tinuturok ni Doc yung anesthesia, namura ko siya. Sorry, Doc, talaga. Ito na, binablog ko na lang para makabawi man lang ako sa'yo. Sabi ko talaga, itong inudok kong sakit. Diba? Mali yun. Huwag niyong gagayahin. Sorry, na-carried away lang. Kasi, ang sakit talaga ng anesthesia, te. Parang dosing turok ata yun. Yung pang dose na yun hindi masakit. But the rest, masakit siya. Gano'ng kasakit? 10 out of 10. Nakakatakot ba yung procedure? Oo naman, nakakatakot talaga, te. Makikita mo yung sarili mo. Hindi mo makikita. Makikita mo yung mga gamit doon naka-prepare na. Tapos ihihiga ka doon. Tapos tatakpan yung mata mo. Siyempre, hindi ko makikita kung anong ginagawa sa nose ko. No? Hindi ko na malalaman. Hindi na ako makaka-depensa kung may mangyaring masama. Ganun. So, makakatakot talaga siya. Pero, yun nga. Sabi ko naman sa inyo, kailangan nyo munang i-prepare yung sarili nyo bago kayo magpa-rhinoplasty. Dahil, sobrang importante na na-set niyo yung mind nyo at yung sarili nyo before going to your doctor. Diba? Next question. Yon, may anesthesia ba? Tulog ka o hindi? May anesthesia pero gising ako. Oo, te. Habang ino-opera ako ni Doc ng ganyan, nagtatanungan pa kami. Tagasan ka ni? Mga ganyan. Taga Batangas ako, Doc. Ganto ko sa taga Batangas ako, Dok. Kasi ito, matigas na rin itong ganito ko dahil sa anesthesia. Taga Batangas ako, Dok. Ang sabi ni Dok, ang layo mo pa, from south to north. Yes, Dok! Para sa'yo nagpunta ako. Lakas ang hangin. Sabi ko, ganun. So, ayun. So, ang dami niyang chika. Nalaman ko rin na yung asawa niya, taga dito din sa Batangas, talaga nasugpot, to be specific. And, ang dami kong nalaman sa buhay niya. Sabi niya, kasabayan niya yung ibang mga doktor na sikat din. May langaw na lumilipad, ganyan. Ang dami namin na pagtsikahan habang kinakalikot niya ng ganun-ganun yung ilong ko. Pwede ka namang matulog while doing the surgery. I think may additional yon. And hindi ko alam kung magkano. Yung akin kasing anesthesia, local anesthesia lang siya. So, gising talaga ako. And kasama na siya dun sa binayaran ko. Ngayon, kung gusto mo yung matutulog ka habang inooperahan, may bayad yun. Kasi alam ko may mga laboratories, may BP checking kinemerot, madami pang pagdadaanan kasi sobrang delikado noong anesthesia na matutulog ka. Kaya kailangan ng matinding medical kinemberlu, ganyan. So, hindi ko yun masishare sa inyo kasi hindi ko naman naranasan yun. So, yun nga, tulog ako, hindi. Gising ako. Next, ilang oras yung operation? Mabilis ang operation, girl. Parang 45 minutes to 1 hour, 1 hour lang. Tapos, yung anesthesia yung matagal. As in, sa turok-turok. Tapos, syempre, papahinga muna yung nose mo para tumalab na yung anesthesia. Yun yung matagal. So, ang kasagutan dito sa ilang oras yung operation, sige, magbibigyan kita ng 1 hour and 30 minutes. Gaano katagal ang pasa at pamumula? Based on my experience, hindi ko alam kung may mga pictures akong mapa-flash dito kasi binigay ko na yung cellphone ko dun sa isa kong kapatid. Ano din yung mga pictures, but I'll try my very best na i-present sa inyo yung pamamaga, yung pamumula, yung pagkapapi ng face, dyan. Parang 1 week. 1 week akong ganon. Pero sa loob ng 1 week naman na yun, nakapagsalita naman ako kasi, ano ba yun? Sabado ko inoperahan, Monday nagko-call na ako. Because I'm a call center agent. May mamamasa ka, syempre, kasi, girl, binugbog yung ilong mo, tas di ka mamamasa. Mamamasa yung buong face mo, tas sobrang paga, para kang avatar. Ganon. So, bibigyan kita ng estimated na natin ng 1 week. Parang kulang pa yung blush on ko. So, next is, ilang days ako naka-bandage. Pag ginoperahan ka,
May bandage tong buong ilong mong ganyan, hanggang dito. As in, nakatakip to. So, hihinga ka lang sa bibig. Ganyan. Nakawan. Hala, over sa pula. Hindi, trust the process. 2 days kang naka-bandage. Yung cover dito, hanggang dito. As in, sa bibig ka lang hihinga. 2 days yon. Tapos, tatanggalin yung tahi mo, tsaka yung tape na nandito pa, ay 1 week. Alam mo yung tinatawag na suture removal? Ganon ang atake. Yung suture removal, 1 week yung tatanggalin. Kasi may tahi yung ganito ko. Kasi nga nagpa-sexy alar trim ako. May tahi din yung ganito at saka yung sa loob. So, yun, tatanggalin yon. 1 week bago tinanggal. Masakit ba yung pagtanggal ng tahi? Yung tinatawag nating suture removal. Hindi, ate ko. Sabi ng iba, masakit daw. Alam niyo ba, nang hingi pa ako ng mga advice dun sa mga friendlin ko na nagpa-rhinoplasty hay. Pero, hindi siya masakit, girl. Like, as in, sobrang bilis lang din. Like, parang yung biyahe ko papunta dun sa clinic ni Doc. 2 hours. Tapos, 3 minutes lang tinanggal ni Doc yung, tahi. Na parang, gino-joke time mo ba ako, Doc? Next, may follow-up check-ups ba yan? In my case, online na lang ako chine-check up ni Doc dahil magkalayo nga kami from south. Nasa south ako, tapos nasa north siya. And, babalik pa sana ako dun for, naman ko nandito yung tanong na yun. Babalik pa sana ako dun sa mismong clinic niya ba yung tawag dun? For laser. Ile-laser yung peklat ng tahi. Kasi may free laser yon, oo. May free laser yung ni Doc. Unlike the other Kinemberly. Wala silang free laser. Pero kay Doc may free laser yun. Girl, sobrang layo kasi ni Doc. And worth it naman punta kay Doc when it comes to the surgery itself. Kaso, yung mga follow-up check-up, talagang tinatamad ako, girl. Parang, hindi na kaya ng katawang lupa ako bumiyahe ng pagkalayo-layo. Mabilis namang mag-reply si Doc. Hindi siya snub after the surgery. Hindi ka niya papabayaan. Next question. May mga bawal ba kainin before and after rhinoplasty? Before the rhinoplasty, hindi mo na ako kumain ng mga ma-allergy ako, ganyan. Ang kinain ko lang nun ay mga healthy foods. And after the rhinoplasty, hindi ako kumain ng malansa kasi bawal siya. Mangangati. Kasi pag nangati ka, tendency mamamaga din yung sa nose mo. So, bawal kumain ng malansa, bawal kang kumain ng mga maaalat at maaanghang. Kasi yung maanghang, makakapagpamaga siya lalo nung nose mo. And di ba sabi ko nga, iniiwasan nga natin yung over sa pamamaga at over sa pagdudugo ng nose mo. Lalo na kung meron kang tahi, may inavail kang sexy alar trim. 1 month akong ganun. Ayun, bawal din ng kape, alak, bawal yan. Next, ano yung pinaka-hassle sa recovery? Girl, ang pinaka-hassle sa recovery talaga ay yung paglilinis ng sugat. Dahil masakit nga yung ating nose, iingatan natin yung paglilinis. Baka ma-over tayo sa linis. Tapos, ang mangyari ay yung meron ng keloid, ganun. So, gentle lang sa paglilinis. Yung talaga yung pinaka-hassle. Tapos, pag humahatching, girl, ang sakit! As in, ganito yung hatching ko nun, oh. Wait lang. Ganito ko hatching nun, oh. Lalo na nung may bandage pa ako. Ganyan. Like, parang, sobrang pangat mo namang humatching. Tapos, dito lang ako na-hatching sa bibig. Hatching. Ganun yung atake. Yun lang naman yung hassle doon. But the rest, normal feeling pa rin naman. Next question. Ang tanong ng bayan, after kong magpa-rhinoplasty ay,
Ang kanilang katanungan ay, kanino ako, or, saang clinic ako nagpagawa? Yes, nagpagawa po ako ay sa Jansen Angeles, Pampanga. Ang alam ko, binago na nila yung pangalan nila ngayon, but I'm not sure pa kung nagre-reflect na yun dun sa kanilang page. Pero, nung sinerch ko kasi si Doc, same pa rin naman yung pangalan. Jansen Angeles, Pampanga. Yun yung pangalan nung kanilang clinic. Yes, girl. Umabot ako ng Pampanga para kay Doc. Talagang buti na lang, dun ako napapunta sa kanya. Sobrang ganda naman ng pagkakagawa ng nose ko, di ba? Huwag kayong tumanggi. Charis. So, yun. And then, sino ang doctor ko? Dalawa yung doctor ko. Magtatay ata sila. I'm not really sure. Pero yun yung nababalitaan ko. Kung magtatay man sila, edi tama yung hinuha ko. Pero kung hindi, edi pasensya na kung mali, di ba? Ang doctor ko ay si Doc Jeyoff. Yes, girl. Siya ang doctor ko. Yung isa ata, Dr. Buds. Doon ako, yung Buds ata, yun yung tatay. Tapos doon ako sa anak kay Doc Jeyoff. So, dun, kung gusto nyo na same tayo ng doctor, edi dun din kayo kay Doc Jeyo. Di ko naman kayo pinipigilan yun. Next, magkano ang nagastos ko? Ang isi-share ko lang sa inyo ay yung mismong surgery. Hindi pa kasama dito yung mga nagastos ko sa gamot, sa mga pamasahe. Hindi ko sasabihin nyo sa inyo kasi baka magkakaiba tayo ng magagastos. But, the surgery itself, yung surgery guys, like, 40,000 lang. 40,000. 35,000 for the silicone rhinoplasty, and then yung another 5,000 is for the sexy alar trim. Dapat 45,000 yun kung nag-avail pa ako ng nose bunching. Hindi na ako nagpa-nose bunching. Hindi ko alam kung ano yung nose bunching kasi that time hindi na kaya ng budget ko talaga mag-add ng 5,000 kasi mamamasahe pa kami. Yes, commute lang kami nun. Commute ako from here sa Batangas, Santo Tomas, Batangas, to Jansen Angeles, Pampanga. Umuwi na agad ako nun after the surgery. So, bumiyahe ulit ako pabalik. If you're planning to have a silicone rhinoplasty, ayun, care ka ng 40,000. Yun ay for the silicone rhinoplasty and for the sexy alar trim. Pero kung okay naman yung alar mo and you just need to have the bridge, ganyan. Di lang, ang i-avail mo lang ay yung silicone rhinoplasty worth 35,000. Okay? Meron din silang ibang rhinoplasty, yung kumukuha ng buto sa tenga. But, I'm not sure kung magkano yun. So, ang sinishare ko lang sa inyo ay yung ano nga to? Sa silicone rhinoplasty. And then, sulit ba or worth it ang gastos? Girl, sulit. Life-changing talaga siya. Kung sinasabi mong, sobrang sulit niya. Literal. Like, hindi ko pinagsisisihan na ginawa ko tong rhinoplasty na to. Hindi ako nagsisisi na sa kanya ako nagpa-rhinoplasty. Kasi, girl, sobrang worth it talaga ng hindi nyo na pala kita yung sa nose ko. Sobrang worth it ng pagpaparhinoplasty ko sa kanya. And for the last question, hindi pa tapos yung makeup ko. But yes, at least nasagot ko yung mga tanong niya about my rhinoplasty. And last question, nagbago ba yung definition ko when it comes to beauty? Yes, definitely yes. Kasi nga, dati, akala ko, pag sinabing beauty, yung kumbaga, how you're going to fit on this standard of the society. Kasi, di ba nga, tawag tayong pretty privilege. Ganun yung ng beauty, yung definition ko ng beauty. But then, after kong, magkameron ng ganitong face, na parang, after ko magpa-rhinoplasty, dun ko na-realize na beauty is
not just about the physical appearance. It is more than that. Then ko na-realize na beauty still focus on your attitude, on how you treat other people, how you give kindness to other people, especially for those in needs or for those who needs kindness. Kasi, kahit ano naman mangyari, kahit saan man tayo tumingin, yung rhinoplasty, kahit anumang treatment na meron sa katawan, is dagdag lang yan sa confidence ng tao. Pero, yung behavior, attitude, and yung kindness na pinapakita mo sa ibang tao, yun yung mas tatatak. Tama? Tama, wala ka na bang magagawa. So, if you're planning to get a rhinoplasty, make sure na hindi ka babaguhin or hindi babaguhin ng pagpapaganda mo ang buong pagkatao mo. Kasi, we just change our physical appearance. But we are not changing ourselves. Diba? Siguro may mga tao na nagbabago ang ugali after magpaganda. But we still need to remember na mas maganda pa rin na maging mabuting tao. Saan nang gagaling to? Hindi na ako ganun ka-perfect na tao. Pero alam ko ang tama at mali. So, if you're planning to get a rhinoplasty, go get it. Pera mo yan, sarili mo ang magra-rhinoplasty, so huwag kang matakot, sumugal. Huwag kang matakot, sumugal, katawan ay... Hanggang dito na lang yung vlog ko kasi babay na, mahaba na masyado yung vlog ko and ayoko nung ganun. Madami akong i-edit. Yun nga. Hi, bye-bye guys! See you on my next journey and my next vlog.